Asahan pa ang mas pinaigting na serbisyo publiko ng pamahalaan sa susunod na taon. Ito ay dahil sa susunod na linggo, nakatakda ng pagtibayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 2025 national budget na tinatayang nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Si Melales Mora sa sentro ng balita. Pirma na lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kailangan para tuluyang maisabatas ang panukalang 2025 national budget. Kagabi, niratipikahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee report ukol dito. Sa huling pagpupulong ng BICAM, nagkasundo ang Kamara at Senado na ipanatili ang 733 million pesos na pondo ng Office of the Vice President mula sa higit 2 bilyong piso na nakasaad noon sa National Expenditure Program. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, sa kabila ng budget cut, magagampanan pa rin naman ng OVP ang kanilang tungkulin. Lahat naman tayo, meron tayong wish list na gusto nating mapagbigyan. Pero sa huli, mananaig din yung mayorya. Inexplika ko naman sa kanila na meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan. Hinggil naman sa ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP na Financial Assistance Initiative bilang tulong sa mga low-income at minimum wage earner na panatili rin ang budget para rito. Pero may mga pagbabago. Initial amount na hinihingi ng House na 39 billion if I'm not mistaken, medyo napababa natin sa about 26 billion or 20 plus billion. Dati ito ay sa House initiative lamang. Pero bilang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay meron ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Tiniyak din sa BICAM na may budget para sa dagdag daily subsistence allowance ng mga sundalo. Sa kabuuan, pagtitiyak ng liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso, sisiguruhin natin na ito ay magagamit ng wasto at may direksyon para sa pinabang din ng taong bayan. Hindi po dahil sipsip ang Kongreso, hindi dahil sumusunod lamang, sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Ang lohika sa likod nito ay simple. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at bisyon para sa ating bansa. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Budget Secretary Amina Pangandaman sa masigasig na pag-aksyon at pagpasa ng Kamara at Senado sa panukalang budget. Mahalagaan niya ito para sa pagpapatuloy ng operasyon at mga programa ng pamahalaan. Ayon sa Presidential Communications Office, posibleng nagdaan ng Presidente ang 2025 General Appropriations Bill sa December 20. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.